Mabilis ang oras, mabilis ang panahon, at malapit ang Pasko. So, talagang ang Diyos ay napakabuti. And today, kanina akin po isinyer the Potter's House. But since iba naman ang audience at yung iba ay nakikinig pa rin. No? Alam nyo, uhaw sa online yung iba sapagkat talagang hindi po nakakalabas. No? Especially yung mga adult, no, yung mga adult na medyo PWD, children, no, na kasi narinig ko yung nabasa ko yung Facebook group ng Guadalupe headed by Pastora Eli. Talagang sinabi niya na yung edad ay mula 60 pataas, no, at 20 pababa. So yun. Kaya may online naman tayo, patuloy tayong makinig at patuloy tayong magpalakasan sa isa't isa. Amen? Amen ba? Kaya may nakikinig din po. So magandang umaga po sa mga taga Ireland, Switzerland, yung mga magulang ng ating mga kapatid, mga attendees dito, sa iba't ibang lugar, sa Bermuda, Canada, Australia, so sa Macau. So healing ang aming dinideclare sa anak ni Pastor Odani na ngayon ay nasa ospital. So we declare healing and blessing to everyone. Ngayon, ang aking isi-share ay nasa aklat ni James, anak, hindi Potter's House. Okay, kanina nag-let it blow kami. Medyo nag-extend ako ng ilang minuto. Pero ngayon ay see to it. Tayo po'y makatapos ng 12. Buksan natin Bible sa James chapter 1. James chapter 1 verse 1. And our topic today, the promised outcome of trials. Sabi nga natin, promised outcome of trials. So lahat po ay merong outcome o result. Lahat na nangyayari ay merong outcome and result. Amen? Whether it is good or bad, whether it is happiness, joy, everything, may outcome lahat yan. Merong pong tinatawag na o resulta ng lahat ng bagay. But these passages, I really praise the Lord one day, no, kasi may mga inihahanda po ako ng mga teaching dahil next month ay third semester ng WHBC. Yung pong Bible school na aking ina-administrate ay may third semester. So inihahanda ko at nung pong ito ay aking isa sa naging reference, nagdraw na ako na bigyan ng pansin ito. Basahin po natin ang James chapter 1 verse 1 up to 4. Ito ay James telling us that the trials come, they always have a divine purpose. Sabi nga natin, divine purpose. Makalangit na dahilan. With regard to divine, ito ay speak about God Himself. Yung mabuting resulta. Ika nga. Ang sabi po dito sa verse 1, mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo, ipinaapaabot ko ang aking pagbati sa 12 liping hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Dito po ako na highlight. Talagang ipinapaabot yung tinatawag na pagbati. Amen? Ang ibig sabihin, yung binabati ay yung tinatawag na 12 lipi. Mga pinili ng Diyos. Sabi nga natin, ako'y pinili ng Diyos. 12 liping hinirang. So pag sinabing hinirang ka, you are chosen. Yan ang sabi ni James. Amen ba? So pumalakpak naman sa mga tahanan, tayo lahat ay hinirang ng Diyos. Amen? Lahat. So dahil tayo hinirang ng Diyos, ay meron pong mararanasan ng bawat hinirang. Amen? Kaya ang introductory word ni James, sa James chapter 1, ito, mula kay Santiago, alipin ng Diyos ng Panginoong Jesucristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa 12 liping hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Okay, kaya kung ikaw ay hinirang ng Diyos sa iba't ibang bansa, ay makinig ka. Amen? Kami nasa Asia. Yung iba nasa Europa. Amen? Ito ang ibig sabihin ng mensahe. Sa mga hinirang ng Diyos. Verse 2, mga kapatid, doon sa mga hinirang ng Diyos, mag-ala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Consider it pure joy, my brothers, wherever your face, trial,
of many kinds. Sabi nga natin, many kinds. So, kung meron pong 10 kinds, halimbawa 10 kinds, ay baka nasa 5 pa lang, at maghintay ka pa ng 5. Kasi sabi ng Bible ay many kinds. Amen? Lahat. Kaya meron kang trials finances, may trial ka relational, may trial ka emotional, may trial ka physical, may trial ka financial, may trial ka spiritual. So lahat ay padadaanin tayo doon. At tingnan natin ano ang magiging outcome nito. Amen? Amen ba? Para sa exercise yan eh. No? Sino ba maganda ang bias? No? Si Jasper. O, di ba? Yung outcome ng exercise ay meron. Si Roldan, nag-gym ka ba? Lahat ay may outcome. Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya sinabi ng Bible, many kinds. So in my 36 years as Christian and 32 years as pastor, sa tingin ko, yung many kinds, meron pa rin na iba eh. Amen? Iba yung kinds ng binata ka. May trials yan. Iba naman pag may asawa ka na, may trials din. Iba din pag ikaw ay may mga anak na, may trials din. Iba naman yung pag may apo na, may trials ka rin. Sino ba may mga apo na? So many kinds. Pero ang sabi ni James, consider it with pure joy. Amen? Amen ba? So ang ibig sabihin ng trial is ito ay hindi kababaksak ng bawat hinirang ng Diyos. Amen ba? Hindi ito ikababaksak. Pinadaan ka lang doon sapagkat sabi ng Bible, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trial in many kinds. Kaya itong pandemic, many kinds ang ating naranasan dito, di ba? Amen? Amen ba? Many kinds. Imagine, March 16, ibinaba na lockdown. Many kinds. Balikan natin yung unang linggong yun. Ang unang-unang inilockdown sa San Pablo, lugar namin. Oh, di ba? Ano, Sir Roldan? Ang unang-unang nag-lockdown, unang-unang linggo, barangay namin. Biro mo sa 82 barangay ng San Pablo, barangay namin ang unang-una. Parang garrison ng Hapon. May harang. Biro mo yun? Buti na lang, may mga anghel na naghahatid sa amin. No, bro, talagang many kinds na first time mong maranasan. Pero, we consider it with joy. Bakit? Naranasan mo. Amen po ba? Amen. Meron nga akong nag-funeral service eh. Sabi ng mga kapamilya, nakaka-bless naman si Tio. Namatay, hindi niya na mararanasan tong COVID. Di ba? Pero sa akin, I consider it pure joy. Naranasan ko. Amen. Bakit? Lalo nating napatunayan ang Diyos ay buhay. Amen. Kaya dito, ang pinaka-word dito ni James, no? Makinig kayo, verse 3. Dapat yung malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa mamagitan ng mga pagsubok. Because you know that the testing of your faith develop perseverance. Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Sabihin natin, hanggang wakas. Amen ba? Amen po ba? Sabihin mo sa tabi mo, magiging matatag ako hanggang wakas. Amen? Hanggang wakas. Kaya ang tatagan hanggang wakas, yung tatagal hanggang wakas. Pero sabihin natin, kasama ako doon na hanggang wakas ay magiging matatag tayo. Amen? Kaya ito, sabi ni Pablo, dito sa verse 3, babalikan ko, meron ditong strong word sa verse 3. Because you know, sabi nga natin, because you know. Dito po ako nag-hit. Yung word na because you know sa verse 3. Knowing, sa ibang translation, ang sabi dyan knowing that the trial, your faith worketh
patient. Sabihin natin knowing. Yung knowing, marami tayong malalaman at marami tayong matututunan. Pag sinabing knowing, because you know, sabihin natin no, ay hindi mo naman malalaman hanggat di mo nararanasan, di po ba? Amen. Because you know. And the word know is understanding. Mauunawaan mo. Kaya pag mayroong nagpa-counsel sa'yo, ay nako, alam ko na yan. Bakit? Napagdaanan ko yan. Nako niyo po ba ako? Amen? Ang ibig sabihin, nakatawid tayo. At tayo naniniwala, makatatawid tayo lahat. Amen? Knowing that a trial produce perseverance. Kaya ang mga trials, according to James, ay meron pong divine purpose. May divine purpose. At dito 3 bagay lang. May lang to, 3 bagay lang ang mga dahilan kung bakit sinabi to ni James. Ang sabi dito, the word knowing speak about understanding. Maunawaan natin, Lord, salamat po. Amen? Yung akin pong isa sa naging contact person, years ago, namatay. Malapit po sa akin yon. Dahil ako'y nagmi-mission sa Rizal, Laguna, doon po ako tumutuloy. Kausap ko yung mga anak. Chat. Maging sila hindi makadalaw sa ospital sapagkat idiniklara ng ospital na COVID. No, hinapo yung nanay niya, dati naman may hapo, mataas ang dugo, mataas ang sugar. To cut the story, namatay. Mula doon sa ospital ng malamig, hindi na idinahan ng bahay. Idiniretso na kaagad kinabukasan sa libingan. Talagang ini-encourage ko yung pamilya. Pero alam nyo, I'm amazed doon sa tumatayong panganay. Pastor, thank you for that encouragement. But we are ready for this kind of trial. Kami makakatindig. Amen? Sabihin natin, matitindigan natin yan. Kasi knowing or understanding, because you know, because we understand, first, the Lord is good. The Lord is good. Hindi ka hayaang ikay mamatay, hindi ka hayaang ikay mawalay sa Kanya because the Lord is good. Knowing, dapat mo lang malaman ano ba ang mangyayari matapos ang trial. The first one, let us go to this verse. Doon sa mga unang mga talata, makikita natin, chosen. Sabihin natin, chosen. Pag nakakaranas ka, pinili ka ng Panginoon. Kasi yung Christian life mo, medyo may dampi ng tinatawag na pagsubok. Amen? No, ako'y nagpapastor sa Santa Cruz, may isang young people doon na lumapit sa akin. Kasi katulad ng service natin, may mga testimony. At alam nyo, umiiyak siya pag nakakarinig siya ng testimony. Pero one Sunday, lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, ako'y nauiyak. Bakit? Tuwan-tuwa ako sa kanila, ang gaganda ng patutuon ng trials. Ako, hindi ko nararanasan yun. Kasi binata siya, maganda eskwelahan ang kanyang eskwelahan. Ang mga magulang niya, well provided. Lahat. Amen? 3 sila magkakapatid. Yung isa nasa Europa. No? Ay, ibig sabihin, well supply. Kasi akala niya, ang isang trial lang ay material. Ito ngayon, after 1 week, dumalo. Ang timano, umiiyak. Bakit kami iyak? Ako'y natutuwa po. Paso, bakit? May pagsubok na ako ngayon. Biro mo yan? May trial ako. Yan ang gustong-gusto ko. Amen ba? Amen. Kabaligtad. Yung iba ay umiiyak. Pagsubok na naman ito. Ayoko na. Pero siya, tuwan-tuwa. Bakit? Napapatunayan ko, ako'y Kristiyano talaga. Kaya yung pagsugod, mga kapatid, hinirang ka ng Panginoon, natural, ipararanas mo. Bakit? Dahil gusto ng Diyos, ikay lalong mapalapit sa Kanya. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Kaya many kind, na sabi ni James. Hindi isang kind, hindi lang isang part, many kinds. But consider it pure joy. Bakit? Verse 1, James chapter 1, you are chosen. Sa mga 12 pinili o hinirang sa iba't ibang dako ng
daigdig. Kaya unang-una, trials produce spiritual sensitivity or understanding. Sabi nga natin, spiritual understanding, spiritual purity. Pinupuro-puro o higit na naunawaan mo ang buhay spiritual. Amen? Higit mong naunawaan yun, ang buhay pala, hindi lang hallelujah, praise the Lord. Hindi lang pala ito umuugnay sa puro pagpapala. Napakinggan ko nga kanina, kasi si Mrs. ang ugali niya, kada umaga, early, binubuksan yung radyo sa hardin ng panalangin. Spiritual. Alam niyo, na-bless ako dun sa exhortation. Ang paghahari ng Diyos, hindi po sa pagkain at inumin, kundi sa righteousness. Ito minsan kasi, akala nila ang manifestation ng kingdom of God is blessing only. Minsan minamatter nila, I'm living in the kingdom of God and the kingdom principle, kingdom living. You are blessed. You are blessed physically. Alam nyo, when the pastor quote that verse, bagamat dati ko nang naririnig yun, ang kingdom of God pala, hindi, it is not the matter of food and water. Yung puno-puno ka ng blessing. Ang kingdom of God is understanding about spirituality. Amen? Amen po ba? Yung nagmamature ka spiritually. And that is the word of the Lord according to James. The trials spiritually produce purity and understanding. Spiritual purity and understanding. Amen? Kasi bakit? Panig kasi ikaw sa Diyos. Tandaan natin, kung may tukso, may temptation, may trials, iba-iba po yan. Ang Diyos hindi ka tinutukso. May trials pero hindi tukso. Si Satanas ang nanunukso. Are you with me? Amen. Kita naman natin, si David tinukso. May tinukso siya. Si Samson tinukso. Marami. Great man of God from the Old Testament dumanas. Pero iba yung trials. Kasi may producing and understanding about spirituality. Ang trials mo, hindi lang physical, kundi spiritual. And it will produce understanding. Amen? Naunawaan mo, sarap pala. Kasi bakit? Doon ka natututong lumuhod sa Diyos. Tama? Kasi kung wala kang problema, easy go lucky ka lang. Amen? Manalangin ka, hi, hello. Pero pag may trials, di ba, tumatagal tayo na ilang minuto? May iyak-iyak ka pa? At pag hindi ka pa nakontento doon sa prayer mo, mag-aayuno ka pa? Are you with me? O ano nangyayari sa atin pag nagkakaroon tayo ng trials? Spiritually, nagkakaroon tayo ng understanding and purity. Nagpo-focus ka ngayon sa Diyos. Dahil bakit? Ang trials na yon ay mapagtatagumpayan mo sa tulong ng Diyos. Kaya let us praise the Lord, everything may trial. The word trying speak of the forging effect of trials. Sabihin natin, the picture behind the word is that the precious being heated in order for the impurities and damage or sprinkles mariremove. Katulad ng bakal. Pinanood ko po yung panday. Pag yung bakal purong bakal, pag yan dumaan sa heat, pag yan minaso mo, mayroong mga particles sa ibabaw na natatanggal. Yung pala yung dumi ng bakal. Nakuha niyo po ba? Amen. So, ang ibig sabihin, nagkakaroon ng tinatawag na cleansing. Kasi isipin mo, Lord, ano nagawa kong kasalanan? Ba't nangyayari ito? Patawarin mo ako, di ba? Amen ba? Ang unang response natin pag may trial, Lord, patawarin mo kung sa akin nagawang kasalanan. Kahit wala ka naman nagagawang kasalanan, di ba? Amen. Ang ibig sabihin, it produce an understanding about spiritual life. Ang ibig sabihin ng trial din ay nakapaglalapit sa Diyos. Nakapaglalapit. Ito ay kilala natin, si Job. Amen? Si Job.
ay pinahintulutan. Ang tawag doon ay permitted will by the Lord to test Job. Not because Job is a sinner, wicked, no. Minsan pinahihintulutan ng Diyos ang trials dahil gustong patunayan ng Diyos kay Satanas na meron o wala, sasambahin mo siya at paglilingkuran. Amen. Palapakan natin ang Lord. Kasi ang hamon ng demonyo naman, di ba? Oy, kaya lang naman nagpupuri yan si Hubi, meron eh. Kaya naman sumasamba siya sa'yo. Kasi ang dami, mayaman si Job noong panahon yon. Malaki bahay, lahat. Amen. Subukan mo tanggalin yon. Kasi akala ng demonyo, yung sigla ng spiritual life ni Job ay dahil doon sa material. Yung sigla na kanyang maglilingkod ay dahil doon sa lahat ng bagay na meron siya. Pero pinatunayan ng Diyos na wala ang bahay, na wala ang libu-libong mga bakahan, lahat ng mga hayop na meron siya na wala. Pero hindi siya tumigil sumamba sa Diyos. Sukdulan, sabihan pa siya ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos mo. Kaya sabi ni Job, sa pagpapala mo lang ba sasambahin ang Panginoon? Kaya lumutang ang spiritual understanding ni Job with regard to God. Kaya lalo siya naging malapit. Ano nangyari? Ano naging produce? Ano naging outcome? Ibinalik ng Diyos ang lahat kung anong meron si Job. Amen? Ano bang nawala? Ibabalik ng Diyos na higit pa kaysa dati. Amen? What the devil stolen, God will bring back to us. Ibabalik ng Diyos yun. Amen? Kaya lalo tayo maging malapit sa Kanya. Not because of pandemic, mapuputol ang pangarap mo. Not because of pandemic, mapuputol ang planuhin mo. Manyapay ito pa ang magiging dahilan para ikaw ay kumapit sa Diyos at mangyayari lahat ng pangarap mo at planuhin mo. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay pa. Glory to Jesus. The second one, tatlo lang po ito. The trial produce spiritual stability. Sabi natin, stable ako. Stability. Matatag ka. Because of the trial. No? Trial produce understanding and purity. The second thing, trials produce spiritual stability. Kaya makikita natin dito, ang sinabi ng Bible, no, sa verse 3, talagang napakahalaga yung striking word na sinabi dito. Buksan natin Bible sa Ephesians chapter 6 verse 10. Let us pause. Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, my brothers, ang sabi diyan, be strong in the Lord and in the power of His might. No? Kaya finally, talagang finally. Pag sinabing finally, meron po mga naunang usapin dyan. Alam nyo ba ang tatlong bagay na pinag-usapan sa chapter 5? With regard to family, with regard to the slave, with regard to the master. Doon sa Ephesians chapter 5, makikita natin, tinalakay doon with regard to family. At chapter 6, verse 1 to 9. No? Sa chapter 6, verse 1 to 9. Pagdating ng verse 10, ang sabi ng Bible, finally, brethren, be strong in the Lord. Kasi tinalakay yung major, strong parts, essentially, ng isang buhay Kristiyano. Una, yung family. Ikalawa, yung mga slave. At ikatlo ay yung mga masters. Sa family, mahalin mo ang asawa mo. Magpasakop ka babae sa asawa mo. Doon sa slave, obey your master. Master, take care. Alagaan mo yung namang nasasakupan mo. Then the Bible says, finally, be strong. Kasi with regard to family, we need to be strong. Are you with me? With regard to the family, you need to be strong. Your husband, your wives, your children, you need to be strong. With regard to obedience as slave, you need to be strong. And with regard to the mastery, if you are the master over your denomination, over your group, you need to be strong. Finally, sabi ni Paul. Kaya trials produce spiritual stability. Pinapatatag ka ng Panginoon. Amen?
Bakit ba kailangan ng matatag na pundasyon? Para maging stable. Si James din ang nagsabi sa chapter 1, to be stable ay hindi ikaw yung pabago-bago ang isip, na hindi mo alam ang gagawin mo. Kaya ang sabi ng Bible, para yung kawayan, humahapay kaliwat kanan, ang sabi nga ng Bible sa James chapter 1, huwag umasa na tatanggap ng gantimpala ang taong pabago-bago ang isip. So trials produce stability. Hindi porke may trials, magbabago na. You need to be strong. Amen? Amen po ba? Katulad nga nung isang kaibigan ko, talagang nagpa-counsel sa akin, nasa ibang bansa siya. Ang dami niyang planuhin sa buhay. Pag uwi, ito gagawin niya, ito gagawin niya. Sabi, Bishop, gumuho. No. Take advantage ang gawin mo. Habang kinaan dyan, hindi makapag-ipon ka pa, para pagdating mo, hindi lang bahay ipapagawa mo at marami pang iba. Nakuha niyo po ba ako? Consider it pure joy. Kaya trials produce spiritual stability. Kasi yung stable, matatag yan, di ba? Amen? Amen po ba? Walang stable kundi ang Diyos at ang pundasin niya. Noong ako'y nagtatrabaho noon at na-assign sa San Miguel Corporation, 1980s, number 1 ang kumpanya yung yun. Maraming gumagraduate ng engineering, nag-a-apply. Dahil ang sabi nila, stable ang San Miguel Corporation. Pero what happened today? Naungusan siya ng Jollibee. Stable ang Jollibee. Pero nung ngayon nangyayari, hundreds of outlet nagsasara. Even McDonald's. Ano stable ngayon? Niyayanig ngayon ang Diyos lahat. Economy, companies, families, churches, everything. Dumadaan sa trial. But James said, consider it pure joy, and trials produce spiritual stability. Sabihin natin, stable ka. Amen. Pagkasama mo si Lord, matibay ka. Amen. Amen. Dahil ang tibay natin, hindi nagmumula sa tao. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, sa Hebrews, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hindi ka lang gagawa at maglilingkod, nakapokus ka sa tao, kundi kay Jesus. Kaya ano man ang nangyayari, looking unto Jesus. The word look is focus. Sabi nga natin, focus. Mag-focus ka lang. Sabi nga ni Paul, one thing I do, forgetting what is behind. Kinakalimutan ko ang lahat ng lumipas at ako'y nakapokus sa pagkatawag ng Diyos sa akin. Amen? Kaya let us focus. Trial produce spiritual stability. No? Trials are divine gymnasium. Sabihin natin gymnasium. Whereby we develop our spiritual muscles. Kung meron gymnasium, nagdi-develop ang mga pandesal mo dito. Sino ba may pandesal? Sa amin ni Roldan Monay. Praise God. Pag gumanon, lumalabok. Pandesal. Kami, Monay ba Amen. Amen. Spiritual, ang sabi dito, in my quotation na nakita ko, trials are divine gymnasium whereby we develop our spiritual muscles. In many kind. Kaya nga sabi ng Bible, no? Trials in many kind. Kasi gusto ng Diyos, lahat ng aspeto mo, malakas ka. Amen? Sabihin natin, malakas ako. Kaya dinidevelop, trials is spiritual gymnasium. Katulad ng physical, halimbawa, nag-exercise ka, punta ka sa gym, physically, nagbabarbell ka, nagraran ka doon sa conveyor. So makita natin, magiging physically fitted ka. Malakas ang katawan mo. Ganon din po sa spiritual. Trials ay ginagamit ng Diyos for us, no, to be stable in our spirituality. Amen? Kaya dadaan niya sa pagsubok. At mapapatunayan, I am stable. Why? Because of Jesus. We are stable because of Jesus. Amen? Amen. Sabihin natin, matatag ako dahil kay Kristo. Amen? Hindi tayo nakabase ng lahat lamang ng blessing na nariyan.
And lastly, trials produce spiritual maturity. Spiritual understanding, develop. Spiritually stable. And the last one, trials produce. Sabihin natin, produce spiritual maturity. James is also talking about spiritual maturity. He does not want the believer to be lacking, but complete and living a full Christian life. Yung kabuuan ng pagiging Kristiyano ay maranasan mo. Kasi ang mga apostol, dumaan lahat po dyan. Amen? Dumaan dyan yung 12 disciples. Alam naman natin ang istorya. At kung gusto natin ma-discover yon, mag-focus tayo sa 4 gospel. Makikita natin doon, Matthew, Mark, Luke, and John. The history of the earthly Christian during that time with Jesus, marami din sila nasa lubong. Marami din silang pagsubok. Pero sila'y pinatatag at nakapag-produce ng maturity. Amen? Sabi natin, mature. Minamature lang tayo. Amen? And Lord, thank you for that kind of maturity. And the last one, trials are part of God's way for helping us mature spiritually. Trials are part sa James chapter, sa word, in my conclusion, pakibalik mo sa verse 4. Ano sabi ng verse 4? Perseverance must finish its work. Sabi natin, finish its work, so that you may be matured and complete, not lacking anything. Kasi pag hindi talaga, di ba ang bata, sabi nga nung magulang ay paminsan-minsan ipaluin mo anak mo. Yun nasa tamang edad lang, ano? Kasi, para lahat maranasan niya. Yung buso ko, napapalo ko nung araw yan. Pero ngayon, inaakap ko na lang. Mas malaki pa sa akin. Pero nangyari yun, dumaan lahat doon ang mga bata na sinusupil ng magulang. Bakit? Ang sabi diyan, and complete, para makumpleto siya. Amen? Kasi hindi kompleto ang ating Christian life without trials. Akala natin, nakukumpleto, kay awit lang awit, no. At itong pandemic, ginamit ng Diyos for us to be complete. To finish it work, so that you may be matured and completely not lacking anything. So in last word, trials are parts of God's way of helping us matured spiritually. Kaya thank you Lord, pinadaan mo kami sa iba't ibang uri ng pagsubok. Amen? Amen. Yung iba ay naging work home. Yung iba 50% lang ang sweldo. Amen? Yung iba na walang trabaho. Amen ba? Pero salamat din sapagkat hindi tayo nagkukulang. Kinumpleto ng Diyos ang ating Christian life. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes giving thanks, and sometimes crying. And because of trial, we are stable, matured. And we receive a lot of understanding with regard to spiritual, our Christian life. Amen? So, masarap po ba ang dumaan sa pagsubok? Amen? Lalo tayo tumitibay sa isang pamilya, lalong nagmamahalan. Amen? Kasi dumaan pagsubok sa relasyon, lalo ngayon nagmamahalan. Kasi akala ng kaaway, dahil sa problema, trials, ang pamilya mawawasak. Pero no way. It produce joy. Amen? Tayo tumayo lahat. And let us give thanks to the Lord dahil nararanasan natin yan. Natututo tayong sumamba, natututo tayong magpuri, natututo tayong manalangin. Amen. Be still and know that I am God. Ang sabi ng Bible. Kaya let us give thanks to God. Amen. Sabihin natin, I am stable. I am unmovable. Amen. Praise God.
God is good. Tayo sumamba sa Panginoon bilang pasalamat. Katulad ng sinabi ni James, consider it pure joy, my brothers and sisters, whether you face trials in many kind, because you know that the testing of your faith produce perseverance, and let the perseverance finish its work, so that you may be matured and complete, not lacking anything. Shall we sing that song? Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Katulad na sinabi ni James, it will produce spiritual understanding and purity. It will produce spiritual stability. And it produce spiritual maturity. Salamat, Panginoon. In many kinds, nararanasan namin, Panginoon, ang iba't ibang uri ng pagsubok. At mapagtatagumpayan namin ito dahil Ikaw ang aming Diyos. I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what? Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what? Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Salamat, dakilang Diyos, sa mensahe ngayong umaga. Sumubay po tayo sa maikli panalangin. Ikaw man ay nasa online or replay for the following days, nananawagan ng Diyos sa iyo. Ano man ang trials na nararanasan natin, ang sabi ng Bible, according to James, it will produce understanding. It will produce stability and maturity in our spiritual lives. Magpasalamat tayo dahil sa kabila ng nararanasan natin, ang Diyos ang ating katatagan. Sumabay ang lahat sa maikling panalangin. Ama naming Diyos, salamat sa Panginoong Hesus. Siya nagbibigay ng lakas at patuloy kaming nananampalataya. Anuman ang aming mararanasan, in many kinds, Ikaw ang magpapalakas sa amin. Binubuksan namin ang aming puso. Itinatalaga ang aming buhay. At kinikilala Ka bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw ang aming kalakasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. The Lord has done for us. Give thanks. Salamat and God bless you all. Praise. Yan, so na-bless po ba ang bawat isa? Amen. Yan, so tao na po tayo sa ating offering, tithes and offering. So, let's pray po muna.
Panginoon, Lord God, salamat Panginoon sa oras na inyo pinag-love sa amin. Salamat sa chance na to, Panginoon, kami makapagbalik sa inyo ng lahat-lahat, Lord God, ng ginagawa niyo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa opportunity na kami makapagbigay at makapagkaloob ng aming saloobin sa inyo, O God. Lord, salamat po. At Lord, bless you po ang bawat isa, Panginoon, sa oras na to, O God. Lord, itong aming salamat na lang is na pangalan ni Jesus. Amen. Praise. Yan. So, ang share ko lang po is yung sa Mark 12:41-43. So ito po yung sa babaeng balo, yung sa story doon. Basahin ko lang po din mabilis. Sabi po is, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but the poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others." Amen. So, yun po yung sa Mark 12:41-43. And yung nais ko lang pong iwan is yung sa characteristic po ng babaeng balo sa pagbibigay. Amen. Kasi, gaya nga po ng message kanina, I believe na yung babaeng balong yun nasa trials. Di po ba? Kasi yung bibigay lang niya is, sabi nga doon na, sabi na ng Lord na, ibigay niya yung buong buo, yung sa kanyang pinagkakabuhayan. Di po ba? So, ayun, parang, despite everything, despite yung circumstances siya, talagang nandun yung heart, yung willingness niya para magbigay. Amen po ba? And ayun, nakita ko po doon, minsan, para sa, well, hindi naman lahat, so hindi ko generalize, pero minsan, yung sa ating pagbibigay, minsan, mas nakapagbigay tayo kapag alam natin na convenient sa atin. Yung word na convenient, kumbaga, kasi, ayun nga, sabi nga doon na yung mga mayayaman, nagbigay ng part lang ng kanila. Pero yung babaeng balo, buong buhay, parang kumbaga, para sa kanya, para sa babaeng balo, yun yung convenient Parang hindi, kasi parang paano makakabili ng pagkain sa kinabukasan, hindi po ba? So, binigay niya yung lahat-lahat ng yon. Samantala yung mga mayayaman, part lang. So, may pambili pa ba sila ng pagkain para sa mga susunod pa pong araw, parang gano'n, hindi po ba? So, bilang sa atin, kailangan, gaya nga na pong nitong nangyari sa pandemic pa po, di po ba, marami ang naapektuhan, maraming nag-under ng trial, and minsan, dadahon yung heart natin, kumbaga, sa mga aspect na, especially sa financial, madaming nawalan ng trabaho, madaming nakat ang sweldo, parang ganyan po, pero, dapat yung heart natin, gaya ng babaeng balo na, although inconvenient sa atin, although minsan mahirap, masakit, pero ibigay pa rin natin yung akawanin nasa Lord. Amen po ba? Amen po. So, ayun po, ayun. So, ini-encourage ko lang po ang bawat isa na despite yung mga circumstances natin, wag nating ipagpapaliban, kumbaga, yung pagbibigay sa Lord. Kasi sabi nga, yung blessings, andun yun yung blessings, laging binibigay sa atin ng Lord. Ang ating ginagawa lang is magbabalik lang tayo ng pagpapala ng Lord sa Kanya. Amen po. So, ayun po. At sabi nga rin po doon na kahit yung mga mayayaman, kahit part lang naman yung binigay nila, hindi naman sila kinondemn ng Lord, di po ba? Ang ginawa lang ng Lord is pinraise, kumbaga, parang recognize yung babaeng balo dahil sa heart niya sa pagbibigay. Wala namang masama kahit partial lang ibigay, hindi partial, kumbaga, buo pa rin dapat ng tithes ang ibigay natin. Amen. Pero, ayun nga, na hindi ko naman sinasabi na lahat tayo ibigay yung lahat-lahat ng ating sweldo na nasa bangko, parang ganun, po. Pero, yun, syempre, pagkilos ng Lord yun sa atin, kung ano man yung will ang sinasabi ng Lord sa atin. Pero, ayun nga po, na dapat yung kahit partial lang sweldo natin, pero buong tithes ang ibigay natin sa Lord. Iyon yung heart ng nung babaeng balo, na kahit ganon, kahit inconvenient nga po, tayo magbibigay pa rin. Amen po ba? Amen. Yeah. So, hawakan na po natin ating mga kaloob. Let's pray. Heavenly Father, thank you for this time na sa salita nyo, Panginoon, na pinagkaloob. Salamat dahil tuloy nyo kaming pinabless despite the pandemic, O God. Salamat sa pagpapala at paggabay nyo sa bawat isa, O God. At sa aming pagkakaloob, Lord, ikaw po maluwalhati. Lord, ito yung aming
puso namin sa pagbibigay sa inyo, Panginoon, na Lord, ito'y ginagawa namin hindi napipilitan, kundi masaya, at nagagala kami, Panginoon, na kami nagbigay ng opportunity upang magbalik muli sa inyo ng mga blessings na ipinagkakaloob niyo sa amin, O God. Lord, salamat po. Salamat muli, at ikaw po matalas, maluwalhati. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Ako'y mangangarap, magtitiwala, hanggang ang lahat ay makikita na mayroong liwanag at mayroong pag-asa. Praise God. So, God bless. Amen. Amen. So, palapakan natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Let us proceed to our closing word, closing prayer. Amen. Tayo lahat ay narito. Taas natin ang kamay. Maging kayo nasa inyong tahanan. Ama namin banal, kami nagpapasalamat sa umagang ito. Pinagpala mo ang aming first service. And even today, in our second service, O God. At pinagpapala mo, Panginoon, ang lahat ng sumusubaybay sa kanilang mga tahanan. Sa aming pag-uwi na manggagaling rito at sa maging nasa bawat tahanan, I declare, Lord God, sumami ng pag-ibig ng Diyos sa mapagkapala ng Diyos Anak at ang pakipisan ng Santong Espiritu mula ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. See you again. Praise God. God